So hello mga mamis dyan. So for today's video, papakita ko po kung paano ko ginagawa yung aking burnt Basque cheesecake. So parang sosyalin, di ba? Kapag narinig natin yung Basque, parang ano yun or saan galing yun. Ganon talaga mga mams kasi French word yun. So ganon talaga ang kanyang bigkas, parang social lang. So ayan, simulan na natin. So dapat meron tayong cream cheese and then yung ating cream cheese is naka-room temperature lang siya. Hindi galing sa freezer ha, kasi mahirapan kayong maghalo. Yung ating cream cheese is 675 grams or 3 cups of cream cheese. And then 1 cup of white sugar. And then yung ating 5 itlog. So yung ating 5 itlog, hindi nyo ilagay isahan. Dapat isa-isa lang para hindi kayo mahirapang maghalo. And then mamaya kapag i-upload ko yung video na ito, ilalagay ko po sa description yung full recipe niya para hindi na kayo tanong ng tanong. Mamaya magtatanong naman kayo saan ang recipe niyan. Diba? Ang hirap mag-voice over mga moms. Charot lang. Kemerot. So ayan, kapag nahalo na natin lahat-lahat, at nag-mix na yung ating cream cheese, sugar at itlog, next nating ilalagay is yung ating sour cream. 1 cup of sour cream. Ganon lang. At saka, mix-mix lang gamit yung ating whisk kasi wala tayong mixer eh. And then, last na ating ilalagay is yung cornstarch. So, maraming nagtatanong, bakit ako naglalagay ng cornstarch? So, ang ating cornstarch is magsilbing binder sa ating cream cheese. So, yung measurement niya po is 1 tablespoon of cornstarch. So, ganun lang kadali, di ba mga moms? Simpleng ingredients lang. Huwag natin gawing komplikado ang buhay natin mga moms. So, simple lang, simple, magaan ang buhay. Huwag natin gawing komplikado. So, simple ingredients lang. Meron na tayong burnt Basque cheesecake. Then, naglagay ako ng parchment paper. Kinuskus ko lang at saka nilagay ko sa aking round pan. Ganon lang kadali mga moms, di ba? Meron kang 4 ingredients, meron ka ng Basque burnt cheesecake. So, yan. Ilagay na natin sa ating oven. Yung ating temperature ng ating oven is 220 degrees Celsius para makuha natin yung burnt sa taas and then very soft sa loob, custardy sa loob. So, ganon talaga ang burnt Basque cheesecake. Nababurn talaga sa labas. Huwag na kayo mag-worry na baka sunog. Ganon talaga mga moms. So, kapag kinuha natin sa ating oven, is ganito talaga ang kanyang texture. Parang naalog-alog siya. So, hindi kayo mag-worries dyan mga moms na, oy, baka hindi ito luto kasi kumikembot pa siya. So, ganon talaga. So, ayan, after overnight or after some hours, bumaba na yan or nag-sink-it na yung ating cream cheese and then nag-caramelize na po siya kasi naglagay po tayo ng white sugar. So, tingnan nyo sa top niya is caramelized and then burnt sa taas. So, ganun talaga ang burnt Basque cheesecake. Bakit tinatawag nilang Basque? Kasi nag-originate ito sa Basque country kung saan or Basque country region ng Spain or border ng French or border ng France. So unlike the New York cheesecake or the blueberry cheesecake, this one is baked at a very high temperature so the outside becomes deep brown and burnt while the inside stays creamy and custardy. So ayan, so the burnt looks intentional so it gives a caramelized flavor. So basically, Basque is where it was invented and burnt because how it looks and tastes after baking. So ganun lang mga moms. Bye!